Ang nobya ngayong gabi. Sana all. Gusto ko yakapin niyo ang mga nobya ninyo ngayong gabi. Habang umuulan, napaka-romantic naman. Huwag kang mamato dyan! Hindi na mamato ng bote dyan. Tigilan mo yan. Nakikita ko na. Hello Kathleen fans! Yung nga, pag-uusapan natin itong sinalo daw ni DJ ang blessings na ulan, no? Dahil nag-concert po siya dito sa Tagum City sa amin. Pero may kwento muna ako sa inyo. Ito, si Sir Alden po ay ready na papuntang Hong Kong. Pero habang ginagawa ko itong vlog na to, baka ay on the way na po siya sa airport, mga kasombreros. Tapos bago yan ay dumaan po siya sa bahay nila Ma'am Kath. Tapos nagstay po siya doon ng ilang oras kasi di ba nga nanligaw si Pops Alden. Tapos po si Ma'am Kath ay hindi muna, kumbaga pa may tinatapos na lang siya, mga konting gawain na lang po at saka finishing na mga touches dito sa Pilipinas. Tapos ay mag-ano siya sa airport, diba? Kasi yung ending nga ng Hello Love Goodbye ay nandun siya sa airport tumitingin sa mga destinations. After nun ay pupunta na siya ng Canada. So yeah, aabangan natin kung talagang susundan ni Alden si Ma'am Kath sa Canada. Kasi nga ay blacklisted siya, mga kasombreros, at naka-block siya sa bansang ito or sa Amerika, mga kasombreros. So yun ang ating aabangan. Yun nga, kwento natin dito mga kasombreros. Ito, maliban sa si DJ ay sabi nga niya, kung may nobya ka ngayong gabi, very romantic daw yung gabing yon kapag meron kang kasintahan, niyakap mo, umuulan at saka may DJ na nag-concert sa harapan. Parang yun yung kanyang punto, mga kasombreros. Tapos ito, narinig natin na ano din, no, si sabi niya huwag ka mambato ng bote, sa fan na nanonood din ng concert niya, mga kasombreros. Tapos ang kwento kasi nito, mga kasombreros, no, habang umuulan, si Sir Darren yung unang pumasok dun sa concert or nag-perform. Tapos kung nakita natin, si Sir Darren po ay may payong. Tapos komento ng iba, sabi ng ilan ay si DJ, si Daniel ay talagang sinalo yung blessings, more pagpapala pa. Sabi naman ng iba ay kailangan niya magtrabaho kasi kailangan niya magpakitang gilas kasi nga baka kailangan niya sa kanya mga business or kailangan niya pambayaran mga utang, ganun. Iba-iba talaga ang komento at opinion ng mga tao, mga kasombreros. Pero yun nga, no, sabi pa ng ilan ay tama yan Sir DJ, no, move on lang. Tama naman yung mga kasombreros, kailangan mag-move on. And wag na tayo maging bitter kay Sir DJ kasi he has been facing consequences. Wag na lang siya magpatama sa kanya mga social media accounts kasi baka mabash ulit siya, no, gaya nung sinabi niya na trash, parang pinulot na ni Alden si Kath na isang trash or basura. So nabalikan tuloy siya ng mga tao, mga kasombreros. Tapos ito, si Sir Darren, maintindihan po natin ito sa side niya na nagpapayong talaga siya kasi yung iba parang nag-overreact na bakit parang arte-arte kasi si DJ daw walang ka-arte-arte, si Darren daw maarte kasi nagpayong. Isipin po natin, mga kasombreros, nakita ko yung kanyang vlog na behind the scenes dun sa kanyang concert sa Mawa Arena. Sobrang, kumbaga pa, minsan 2 oras, 3 oras lang yung tulog niya sa kaka-practice, no, kaka-rehearse, mga kasombreros. And syempre yung katawan niya ay nag-concert pa siya dito, medyo baka mapasma, parang gano'n, mga kasombreros. So intindihin na lang natin kasi yung mga tao talaga nagsasabi na gano'n siya na parang nega. Pero yun po, no, intindihin na lang natin ang bawat isa kasi may kanya-kanyang kumaga pa choice, may kanya-kanyang desisyon, may kanya-kanyang plano at may kanya-kanyang reasons ang bawat tao, mga kasombreros, bakit niya ginagawa ang ganitong bagay. Yun po, mga kasombreros, no. At ang ating tula sa vlog na ito, mga kasombreros, ay pinamagatan nating kuko. Pag pinagalitan ka ng nanay o tatay mo, hindi sila isang kuko na pag nasobrahan ay puputulin mo nilang bigla dahil nagangalit din ang iyong puso sa tampo. Hindi isang nail cutter ang dapat gamitin upang tanggalin ang anumang galit sa kapatid, magulang, asawa, anak o best friend, kundi love,
patience, kindness, mercy, forgiveness, consideration at understanding. Upang relasyon ay lumago at manatiling united ang pamilya, huwag gumamit ng pamputol na nail cutter, patalim o labaha. Mas mainam pa nga, tulungan natin si nanay sa kanyang tambak na labada. Ay, siguro, dadagdagan niya pa ang baon mo pagpasok sa eskwela. O di kaya ay tumulong ka sa gawaing bahay. Tsak na matutuwa sa iyo ang iyong nanay at tatay. Dalangin kong tingin mo sa iyong mga anak ay patas at pantay-pantay upang maging masaya lahat sa loob ng bahay. Gaya ng kukong buhay na buhay, walang ingrown at hindi patay. Kuko, bow. Sa ating Word of God mga sombreros ay magsishare po tayo about sa tamang definition ng pag-ibig or love. Kasi una sa lahat, kapag tama ang ating thinking, ang ating defining, ang ating understanding, ang ating pagkakaintindi sa isang bagay, nagiging tama ang ating approach. Right? So, sasabi natin na right thinking equals right way of living. Kung ano yung ating paniniwala, kung ano yung ating perception, kung ano yung ating pagkakaintindi, ay yun yung ating actions. Yun ang ating pamumuhay, uri ng pamumuhay mga kasombreros. Basahin po natin, gagamit ako ng Tagalog, Magandang Balita, Biblia, para mas lalo po nating maintindihan. Unang Korinto, chapter 13, verses 4 to 8. So ito lamang po ang ating verses mga kasombreros. Ang pag-ibig or ang love ay matiyaga at magandang loob. Hindi maiinggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Wow! Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at matitiyaga o nagtitiyaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika o iba't ibang mga wika, at lilipas ang kaalaman. Ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Grabe mga kasombreros. Babalik tayo dun sa basic God is love. Given na yon. That is why He teaches us to be loving as well. Pero, yun nga, marami mga tao ang nagsabi na love conquers all. Tama yon, no? Love wins. Tama yon. Love is patient. Ako sa English pa mga sombreros, and that is right. Pero, sabi dito, kung kaya marami ang nalulugmok, marami ang na-heartbroken, marami ang nasasaktan, marami ang kumbaga pa nasasawi no sa pag-ibig mga sombreros, nasasaktan talaga mga sombreros, namimighati dahil they have the wrong definition of love. Sabi dito, matiyaga, magandang loob, hindi maiinggitin. Ang karaniwan dito mga sombreros, itong hindi mayabang ni mapagmataas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, ito yung selfishness. Sa dalawang magsing-irog, dalawang mag-asawa or kahit na magkapatid, no, kahit na normal, applicable ito sa lahat ng relasyon ng meron tayong mga sombreros, whether it's a friendly relationship, whether it's a brotherly relationship, whether it's parent to children relationship or children to parent relationship or to grandmother or any relative or sa lahat ng tao mga sombreros as a whole, ay applicable po ito. Dapat maging matiyaga tayo. Kapag umiibig tayo, kailangan tayo magtiyaga. Because God Himself has been the perfect example of patience. Imagine niyo, may 8 billion or more than 8 billion people sa buong mundo. Iisa-isay natin, hindi pa kasama dito yung mga sinilang, syempre kasi mga inosente sila. Ang mga tao kapag mayroon ng pag-isip, nagkakasala sa isip, nagkakasala sa salita, nagkakasala sa action, no, sa mata. Maraming kumaga pa pasukan, maraming daluyan, maraming tunnel or channel mga sombreros ang kasalanan. And come to think na hindi patient ang ating Panginoon sa atin sa pagpapatawad araw-araw, bawat segundo. Di ba? Pagmumura ngayon, malulutong, okay na lang din parang parang normal na lang yan, para kahit na sa mga pelikula narinig natin yung mga pagmumura, no, cursing. Magtatapit din po ako diyan mga sombreros sa susunod. So pero dito nga sabi dito hindi makasarili. Sa magpartner mga sombreros, dapat isipin niya yung
kumaga pa yung welfare, yung hindi kumaga pa hindi magagalit yung kanyang partner or yung kanyang kapatid or yung kanyang magulang or yung kanyang anak. So hindi mo iisipin yung sarili mo. No, sabi dito kasi love yourself. Tama naman po mga sombreros na kailangang isaayos din natin yung ating sarili. Kailangang ayusin natin na maging organized tayo. Dapat parang kumagapan, neat and clean tayo mga sombreros when it comes to grooming. Pero sa pag-uugali, dapat mas lalo mga sombreros. And ito nga no, hindi magaspang ang ugali. Pang pag-uugali. Hindi makasali, hindi magagalitin, hindi mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ito, very rampant, very kumaga pa relevant ito mga sombreros sa nangyayari na kumaga pa wala na akong galit pero may sama lang ng loob parang ganon. So pwede yun mga sombreros pero moment parang kumaga pa mabilisan lang dapat, hindi siya magtatagal ng taon, hindi magtatagal ng 10 years or ng 5 years kasi yung iba hanggang libing ang galit, hanggang libing ang sama ng loob, hanggang libing ang kumaga pa pagtatampo doon sa magulang, sa kapatid, sa asawa, sa anak, sa kaibigan. So that is not love. And sabi dito, yung mga hindi nagpapatawad ay hindi rin patatawarin ng Diyos mga sombreros. Sabi dito, hindi ito natutuwa sa masama. Okay. So ito mga sombreros marami ang kumbaga pa may magjojowa na parehong may bisyo, so they support each other. They support each other kahit na masama, no? Parang tolerating mga sombreros. So it's not, love does not tolerate, kumbaga pa sa English. Kasi ang dapat mga sombreros, kunwari kapatid mo or kakilala mo, sasawayin mo siya na mali yung kanyang ginagawa. Tapos pag ayaw niya, huwag mong pilitin kasi ginawa mo yung part mo. Nasa sa kanila na po kung magbabago sila o hindi. Sa atin pa, hindi mo accountability kasi tayo mga sombreros kapag namatay na po tayo, meron tayong accountability sa heaven na nakita mo palang mali yung ginagawa ng kakilala mo, kaibigan mo, kapatid mo, kasawa mo, anak mo, ba't hindi mo sinaway? Pero at least ikaw, ginawa mo yung part mo and you don't have the accountability anymore. Hindi na ito natutuwa sa masama. So klaro po yun mga sombreros, hindi natutuwa sa masama. Huwag natin i-tolerate ang kasamaan and that is not love. May kakilala ko dati, yung tatay niya ay palayosi. Tapos yung mga anak niya ay parang kumbaga pa kada sahod nila, binibilihan nila ng marami bultuhan na sigarilyo mga sombreros because they love their father. And yun pala sa huli, yun nga, maagang namatay yung tatay nila kasi nagkasakit sa baga, nagkaroon ng kumbaga pa complications. So that is not love. Hindi ibig sabihin na gusto ng tatay ko to, gusto ng anak ko, gusto ng kapatid ko, ay kumbaga pa susulsulan mo or to tolerate mo mga sombreros. That is not the kind of love that God wants us to perform or that God wants us to have mga sombreros. So yun, sabi dito sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ayun, truth. Paano natin malalaman ang truth mga sombreros? By using the Bible. Philosophy is not the same with truth kasi marami ang kumbaga pa philosophical beliefs na hindi ayon sa Biblia. So the only truth that we can have in this life mga sombreros is the Holy Bible. Kapag ito yung sinabi ng Biblia, then you oppose it, then tapos na, no? Wala tayong dapat pag-usapan. Ganon siya mga sombreros. Hindi siya salit nagagalak sa katotohanan. So if we love the person, if we love our children, if we love our parents, if we love our husband, our wives, natutuwa tayo sa katotohanan. And living in truth is the right way of living. Kasi truth nga siya mga sombreros, katotohanan. And kapag ang Biblia ang nasa sentro ng pamilya, there God also dwells. Where people gather together, where 2 or 3 gather together in the mighty name of Jesus, He is in the midst. And amazing ang Diyos natin mga sombreros because He is omnipresent. Kahit nasa ilalim ka ng tubig, nasa itaas ka ng eroplano, o nasa eroplano ka, nasa CR, natutulog, kumbaga pa, nag-enjoy, kahit saang lupalop ka ng daigdig, kahit nasa loob ka ng kuweba, nasa loob ka ng tunnel, or nasa sakyan, nasa mall, nasa eskwela, nasa trabaho, nasa opisina, kahit saan ka mga sombreros, He is omnipresent if you always pray and if you always wanted His presence. Alright? Iba kasi yung alam ng Diyos kung sino yung may gusto sa kanyang presence at hindi.
may gusto sa kanyang presensya parate. At sa mga, okay, marka bahala lang, easy go lucky. Tapos dito mga kasumres, ang last po, ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Grabe. Hanggang wakas nga talaga mga sombreros, kasi ito yung ating pangwakas. Ang pag-ibig ay matiisin. Wala lang ko ibibigyan example pa na iba mga sombreros, because only Jesus Christ is the impeccable and the kumbaga pa flawless. Walang bahid ng mansya at dumi kahit na kakaunti mga sombreros. Only Jesus Christ is our best and most outstanding, most perfect example sa pagtitiyaga, sa pagtiwala, sa puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Kasi ang love ngayon sa mundo, no, yung definition nila, romance, display ng gantong mga mahaling bagay na regalo sa kanila. Okay lang naman po yung mga sombreros, because parang yun yung expression mo, yung kapag pa generosity mo, or act of love, language of love mga sombreros, but not all the time. So yun lamang po, no, maraming salamat po mga sombreros again sa mga nagsasubscribe, sa mga sumusubaybay. God will bless you more mga sombreros, lalo pa sa mga nakikinig po sa Word of God, because I cannot bless you unless God approves it mga sombreros. That is why we also need to, you know, have that heart that desires Word of God. God desires God Himself in His Spirit and the Lord Jesus Christ. I pray for blessing after blessing in your family, in your homes. I pray that you will be blessed by mercy, by the right kind of love mga kasumbrero, so right definition of love na binibigay po ng ating Diyos through His Word sa Holy Bible. Maraming salamat po, and pagpalain po kayo sa lahat po ng Kathden fans, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa lahat ng sulok ng mundo na naabot ng Kathden Love Team mga kasumbrero, so love team na very phenomenal. Thank you so much, and pagpalain po kayo. See you sa next segment. Paalam, bye-bye.